Habang pabalik si Fang Ping at ang vice principal, ay galit na galit niyang tinatanong ang ating bida na kung kailan pa nagkaroon ng napakadaming pressure ng rank 9 nanogram sabay-sabay sa loob ng catacomb, dahil nakakatiyak siya na magkakaroon ng malaking kaguluhan sa buong Hope City. Agad naman na dumpensa si Fang Ping na hindi siya ang hinahabol ng mga ito kung hindi ang King Jiao, ngunit sinabihan naman siya ng vice principal na wag na itong magsabi pa ng mga walang kwentang bagay dahil sa nakakasigurado siya na magkaparehas lamang silang dalawa ng halimaw na iyon ang sitwasyon. Nang nagtanong naman ang ating bida na kung mayroon bang espesyal patungkol sa sandatang iyon, nang napasabi naman ng vice principal na ang sandatang iyon ay mayroong rank 9 divine wood na mula sa Skygate. Dahil doon ay napasabi ang ating bida na ngayon ay mukhang alam na niya ang dahilan, at ito ay nagpanggap lamang ang Jiao na iyon na inatake siya ng Divine Tree, at mukhang nagsumbong ito sa ibang mga rank 9 demonic beast, at mukhang ngayon ay nais niyang gamitin ang lahat ng mga rank 9 beast na dumating upang burahin ang buong Tianmen City. Matapos ay sinabi ng ating bida na nais niyang hiramin ang divine weapon nito at dadalhin niya iyon sa Tianmen City, na hindi naman ikinatuwa ng vice principal at sinabihan si Fang Ping na kung nababaliw na ba ito at bakit naman siya maglalakas ng loob na magtungo sa digmaan ng mga rank 9. Napasabi naman si Fang Ping na wala itong dapat na ikabahala dahil sa kaya naman niyang protektahan ang kanyang sarili, at nais lamang niyang magtungo doon dahil sa tingin niya ay aatakihin ng Jiao ang Tianmen City dahil sa mga resources na nando doon at nais niyang tumulong baka sakaling may makuha din siyang benepisyo. Matapos ay agad naman na ibinigay iyon sa kanya ng vice principal at pinaalalahanan ng ating bida na iligtas nito ang kanyang sarili at huwag gagawa ng kahit na ano, na sinang-ayunan naman ni Fang Ping, at sinabi din na bumalik na siya upang mapakalma ang lahat sa Hope City at magantay na lamang sila sa bitbit niyang magandang balita. Sa lugar naman ng Tianmen City ay kasalukuyang nagwawala sa lugar ang Golden Horn Beast King, nang bigla na lamang na may umatake sa kanyang unahan, at tinatanong ang halimaw, na kung anong lakas ng loob nitong atakihin ang kanilang Tianmen City nang walang kahit na anong rason, at ang nagtanong ay ang Wood King na isang City Lord at rank 9 nanograms Tianmen City. Nang bigla naman siyang natigilan, at napatanong sa kanyang isip na kung bakit ang dalawang hari mula sa Forbidden Land ay nagtungo kasama ng Jiao na ito, at mukhang dahil sa pagpunta ng dalawang King Beast dito ay hindi sila makakakilos. Nang bigla naman na kumilos ang Golden Horn King Beast, at inatake ang ibang mga nakapalibot sa kanila, kaya naman ay nagalit ang City Lord at tinanong ang Horned Beast kung nais na ba nitong mamatay dahil sa hindi dapat nito iniinsulto ang kanilang hari, kaya naman ay nagtama ang pag-atake ng dalawa sa isa't isa. Nang bigla naman na natigilan ang Golden Horn Beast dahil sa may kung ano ang pumalupot sa kanyang katawan, at ito ay mula sa mga ugat ng rank 9 Divine Tree, dahil doon ay nagpalabas naman ang dalawang rank 9 King Beast ng kanilang mga kapangyarihan sa kanilang mga noo, na tinapatan din ng Divine Tree, upang mapasabi ang City Lord na mukhang ang mga Beast King at ang Divine Tree ay nag-uusap ngayon. Kaya naman ay sinabi nito sa Jiao na ang malaking labanan ay maaaring maiwasan hanggat sa magagawa na maipaliwanag ng Divine Tree ang kanyang sarili sa dalawang Forbidden Land Kings, subalit kahit pa ang Golden Horn Beast King na ito ay may pagkakapinsala gawa ng Divine Wood, ay hindi naman iyon gawa ng Divine Tree, at mukhang gawa iyon ng isang expert's divine weapon na mula sa Land of Resurrection. Habang nagtatago ang ating bida sa isang kuweba ay napapasabi siya sa kanyang sarili na mukhang ganito pala ang digmaan sa pagitan ng mga rank 9, dahil sa hindi siya makahinga ng maayos subalit mukhang nag-aayos lamang ang mga ito, kaya naman ay napapatanong siya na kung sa papaano niya magagawang pag-awayin ang dalawang panig. Nang napasabi siya na kailangan nito na magdagdag ng fuel sa apoy upang mas sumiklab pa ito, at dahil sa hindi pa alam ng mga demonic beast na ito kung talaga ba nakaaway ang Divine Tree, kaya naman ay nakangiti itong napasabi na makakaya naman ng Jiao na iyon ang kanyang gagawin. Matapos ay inatake ng ating bida gamit ang hawak niyang divine weapon ang Golden Horn King Beast, at dahil sa pangyayaring iyon ay nagalit ang dalawang rank 9 King Beast at napapasabi na nagawang atakihin at paslangin ang Golden Horn King Beast sa mismong harapan nila, at ang sandatang iyon ay may aura ng Divine Tree. Sabi din ng isa na huwag nitong sasabihin sa kanila na gawa iyon ng isang expert's weapon na mula sa Resurrection Land,
Dahil kung ang isang expert na mula sa Land of Resurrection ay magpakita sa loob ng Tianmen City, ay dapat ay matagal na itong pinaslang. Dagdag nito na ang lakas ng isang iyon ay hindi kung ano na magagawa lamang na makamit ng isang rank 8, at hindi nila magagawang makapagtago sa kanila, puwera na lamang kung tinutulungan ang mga ito ng Divine Tree para makapagtago. Sa isip ng City Lord na ang sandatang iyon kanina ay sa tingin niya ay mula sa naputol na parte ng Divine Tree na nagawang maputol matagal na ang nakakalipas, subalit bakit naman biglaan na lamang na umatake iyon sa ganitong kritikal na sitwasyon, at mukhang may itinatagong kung ano ang kanilang Divine Tree, natatakot siya na ang kanilang Tianmen City ay hindi na iligtas pa. Subalit sabi niya ay hindi siya maaaring mamatay, kaya naman ay agad siyang kumilos at pinutol ang buntot ng isang rank 9 King Beast, at matapos na ilabas nito ang kanyang sariling divine weapon, ay galit niyang sinabi na ginawa lamang niya iyon dahil sa napilitan na siya. Habang pinagmamasdan iyon ng ating bida ay nagtataka siya dahil sa mayroon ding divine weapon ang City Lord, dahil ang divine weapon ay gawa mula sa puso at utak ng demonic beast o ng halaman, at isang kasalana para sa Catacomb Warriors ang gumamit ng divine weapon, kaya naman ay napapangiti siyang napapasabi na mukhang mas gumaganda pa ang mga nangyayari. Sa lugar naman ng Hope City, ay napapasabi ang isang commander na nakakaramdam siya na ang City Lord ng Tianmen City ay nakikipaglaban sa dalawang King Beast. Sa nangyari ay nagtaka naman ang Vice Principal sa sinabi nito dahil sa ang City Lord ng Tianmen City ang pinakamahinang rank 9, at hindi man lamang nagawa nitong mapaslang ang isang rank 7 na si Wu Quishan, kaya naman sa papaanong kakaharapin pa nito ang dalawang rank 9 King Beast. Nang bigla naman na may nagsalita at sinabi niya na dahil sa nagtataglay ang City Lord ng rank 9 Divine Weapon, dahil doon ay napatanong ang commander sa dumating na si Detective Chief ng Yanyo na isang rank 9, na kung talaga ba na magkakaroon ng digmaan sa pagitan ng mga iyon. Sinagot naman niya iyon at sinabi na walang digmaang magaganap sa pagitan ng mga ito, subalit hindi matatapos ang kanilang lihim na sigalot sa isa't isa. Kahit pa wala itong kinalaman sa kanila, ay kapag ang mga ito ay umabot na sa Hope City, ay maaari na nilang paslangin ang ilan sa mga rank 9 nanograms mga ito upang maging normal na ulit ang lahat. Subalit sabi nito na ang mga malalakas na tao sa catacombs ay nagtataglay ng mga divine weapon ay kailangan na maimbestigahan, at may paraan upang magawa nilang pag-awayin ang mga ito. Sa isip naman ng Vice Principal ay nagpapasalamat ito sa ating bida dahil sa nagawa nitong mailantad ang tinatagong divine weapon ng City Lord ng Tianmen, at sa tingin niya na maaaring mapaslang si Wu Quishan kung maghihiganti siya doon ng basta na lamang. Sabi nito na hindi niya alam kung ano ang ginagawa sa ngayon ni Fang Ping, subalit kailangan ng binatang iyon na mag-ingat. Ilang minuto sa labas ng Tianmen City, ay ang dalawang rank 9 King Beast at ang City Lord ng Tianmen City ay nakikipaglaban gamit ang kani-kanilang buhay sa isa't isa. Ginamit ni City Lord Yao Mo ang lahat ng kanyang lakas upang magawa lamang na protektahan ang kanilang Tianmen City, subalit si Jiao na nagsanhi ng kaguluhang ito, ay palihim na tumakas sa lugar ng labanan. Nagawa nitong magtungo sa underground ng Tianmen City mining ore at nag-umpisa na paslangin ang mga bantay, at ang hangarin niya sa lugar na iyon ay simple lamang, at ito ay ang kainin ang lahat ng mga ore sa lugar, hanggang sa may nakita siyang importante sa di kalayuan, at ito ay ang ating bida na abala sa pagmimina ng mga ore. Matapos siyang lapitan ni Jiao ay sinabi ng ating bida habang nagbibigay dito ng kanyang vitality ay tinutulungan lamang niya ito na mangyelekta ng mga ore, dahil sa nababahala siya na baka mapagod na si Jiao kung siya lamang mag-isa ang kukuha sa mga ito. Sabi pa niya na kumain lamang ito ng kumain, at siya na ang bahala sa pangunguha. Dagdag pa niya na kapag mayroong mga low-grade ore na hindi nito gusto ay ibigay na lamang niya sa ating bida. At matapos ng ilang sandali ay iniwan naman na siya nito. Naiinis si Fang Ping dahil sa iniwanan lamang siya ng mga sandata at mga medal na hindi niya makakain, subalit ayos na din ito dahil sa iisipin ng mga tao na siya bilang isang rank 5, ay nagawang makapaslang ng napakadaming middle grade warrior at isang magandang achievement na iyon para ipakalat ang balita. Maya-maya pa ay narating na nila ang core underground mining area ng Tianmen City at may kung sinong nasa rank 7 ang nagbabantay sa lugar,
Subalit walang naging problema ito dahil sa kasama naman nito si Jiao na isang rank 8 Beast King. Nang bigla naman silang natigilan sa kanilang nakita, dahil sa napakadaming mahahalagang mineral ang naririto, agad na sinabihan ng ating bida si Jiao na limitado lamang ang kanilang oras kaya naman ay kainin nito ang lahat ng kanyang makakaya, at siya naman ay kukuha upang itabi at ibibigay niya din mamaya pagkalabas nila, at agad na din siyang kumilos. Nang bigla naman na may kung ano ang gumagapang sa kanilang malapit, upang mapasabi si Fang Ping na hindi na sila pa makakapagpatuloy dahil sa mukhang naramdaman na sila ng Divine Tree, kaya naman ay sinabi nito kay Jiao na mayroon siyang magandang plano upang makalabas sila dito ng ligtas at ang tanging kailangan nito ay ang kanyang kooperasyon. Sa labas naman ng Tianmen City ay natigilan naman ang mga naglalaban dahil sa paglabas ng malakas na kapangyarihan mula sa kung saan, at mula dito ay lumabas si Jiao at sinasabi sa kanyang kasamang rank 9 King Beast na mayroon pang iilang mga expert na nagtatago sa kanilang underground, kaya naman ay kailangan nilang masabihan ng ilan pang mga hari sa loob ng 100 Beast Forest. Gusto sana siyang pigilan pa ng City Lord ng Tianmen City, subalit may kung sino naman ang nagpahinto sa kanya, at sinasabihan siya ng isa sa mga dumating na ipaliwanag nito ang kanyang sarili. Subalit napasabi na lamang siya na ang lugar na ito ay isang restricted area subalit ngayon ay dinayo ng mga powerhouse na mga rank 9. 10 kilometro sa labas ng Tianmen City, ay masayang napapasabi ang ating bida na mayroon pa palang napakadaming rank 9 sa lugar na iyon, at mukhang tunay na namulat siya sa mga nangyari. Mabuti na lamang at may napakadaming lagusan ng underground na iyon sa Tianmen City, kung hindi ay nagawa na siyang mapaslang ng mga rank 9 powerhouse na iyon, at para siyang nakikipagsayaw sa patalim. Kaya napagdesisyonan na niya na bumalik na sa Hope City, subalit napapatanong siya na kung sasabihin pa ba niya ang patungkol dito o hindi na, subalit kapag hindi niya sinabi ang patungkol dito ay magiging isa siyang bayani na hindi kilala. Kapag naman sinabi niya ay hindi na siya muling papapasukin sa catacomb dahil sa isang araw lang ang dapat na ay lalagi niya sa lugar na ito, at kasalanan nitong lahat ng bastardong si Qin Fengqing dahil sa maling impormasyon ang ibinigay nito sa kanya. Sa kaparehas naman na oras sa kinaroroonan ni Qin Fengqing ay naiinis itong napapasabi na nagawa niyang pagnakawan ng lungga ng dalawang demonic beast subalit sa huli ay tanging mga basurang mga sandata lamang ang kanyang napala. At sa tingin niya ay nagawa ng makuha ni Fang Ping ang mga magagandang bagay, dahil sa papaanong wala siyang nakuhang maganda sa lugar na iyon. Nang napasabi siya na kung uuwi na ba siya o kung hahanap pa ng lungga ng mga halimaw upang pagnakawan, subalit kakalimutan na niya iyon dahil sa isang malaking kawalan ng makick out siya sa catacomb na ito kahit pa wala siyang ginawa na kahit na ano, dahil sa ang lahat ay kasalanan ng baliw na si Fang Ping. Sa sumunod na araw sa lugar ng Hope City, ay sinasabi ng Detective Chief na ang puwersa ng mga low hanggang sa medium-grade warrior ay handa nang umalis anumang oras. Ang mga high-grade martial artist ay maganda din na isama, subalit magkakaroon ng hindi mabilang na pagkalugi sa bilang ng mga medium at low-grade warrior kung sasali ang mga ito. Nang bigla naman na bumulong ang prinsipal ng Magic University sa vice principal nito na kung wala na bang mga mandirigma nila na nagtungo sa Tianmen ang lumikas na, at mukhang malakas ang loob nito na sumali sa digmaan ng mga rank 9, nang bigla niyang hinanap si Qin Fengqing, si Fang Ping, ang Divine Weapon, at kung ang dalawang baliw ba na iyon ay nagtungo din sa Tianmen City. Nang nakahinga naman ng maluwag ang vice principal nang marinig niya na nagawa ng makabalik ni Qin Fengqing ay may dala ito ng malaking bagahe, at sa paglalakad nito ay tinatanong siya ng iba na kung nasaan si Fang Ping at kung bakit siya lamang ang nagawang makabalik ng buhay. Nang napahinto naman siya nung may matanong kung anong laman ng kanyang bag, na nagpakumbaba naman siyang sinabi na mga scrap lamang iyon na mula sa minahan, at dinala niya iyon dito upang makita kung maaari ba silang gamitin sa paggawa ng mga sandata, nang may nagsalita na kung ang sinabi ba nito ay nagtungo sila sa 100 Beast Forest, dahil inakala niya na maganda ang makukuha niya sa lugar na iyon subalit mga basura lamang pala ang dala niya. Dahil sa narinig niya ay inilabas nito ang mga medal na kanyang inipon, at sinabi na mayroong 118 martial arts medal siyang nakuha at halos 30 sa mga ito ay mula sa mga middle grade. Ang ilan ay sa mga rank 6,
at nagawa niyang makapaslang ng napakadaming mga middle grade warrior kumpara sa mga basurang sinasabi nito sa kanya. Sinabi naman ng lalaki na hindi niya alam kung sa papaanong nakuha iyon ni Qin Fengqing, subalit napakahirap para sa kanya na maniwala dito, dahil doon ay hinamon na lang siya ni Qin Fengqing ng santukan upang maniwala siya. Maya-maya ay mayabang nitong ipinakita ang mga nakuha niyang energy stone, orchid green fruit, pulse-penetrating grass, at kahit ang 7 dahon ng indestructible grass na ikinamangha ng lahat, dahil sa ang indestructible grass ay tanging tumutubo lamang sa lugar kung ay matagal na namamalagi ang kung sino na may malakas na golden body, kaya naman ay nagtanong ang principal na kung nagnakaw ba ito sa tahanan ng isang rank 8 martial artist. Dahil doon ay tinanong ni Qin Fengqing na kung ang nakuha ba niyang 7 dahon ng indestructible grass ay may halaga, na sinang-ayunan naman ng principal at dahil sa matagal itong tumubo at kinakailangan ng madaming bilang ng immortal substance, ang 7 dahon na dala nito ay nagkakahalaga ng 100 hanggang sa 200 milyong yuan. Sa nangyari ay pinanghinaan naman si Qin Fengqing dahil sa lungga ng rank 8 ang kanyang pinasok subalit maliit na halaga lamang ang kanyang nakuha, kaya naman ay napapatanong siya na kung ilang energy stone pa ba ang kanyang kakailanganin upang may papalit sa 1 bilyon, at mukhang hindi na niya magagawang maabot ang rank 5 sa ganitong klase ng kita na mayroon siya. Kaya naman ay sinabihan niya ang kanilang prinsipal na baka namamali lamang ito ng komputasyon dahil si Fang Ping ay madali lamang kumita ng bilyon subalit siya ay ganito lamang. Naagad naman na sinabihan siya nito na kung tingin ba niya ay ganun lamang kadaling kinukuha ng ating bida ang bilyon-bilyon na iyon, dahil ang huling pagkakaalala niya ng pasukin ni Fang Ping ang Nanyang Catacombs ay nagkataon lamang, dahil sa papaanong napakadaming bagay sa lugar na iyon na siya lamang ang hinahantay upang makahanap. Nang bigla naman silang natigilan dahil sa may isang malaking demonic beast ang dumaan sa kanilang itaas, at mula doon ay nakita nila ang ating bida na nakatingin sa kanila. Nang may baba na ito ng ating bida ay gulat naman ang mga nakaabang sa sinabi ni Fang Ping, na nakakita siya ng rank 7 demonic beast at ng rank 7 catacomb expert sa kanyang daan, at nagawa niyang paslangin ang mga ito ng sabay dahil sa pinsalang natamo nila sa isa't isa. Dahil doon ay napasabi naman ang ating bida na alam niya na hindi sila maniniwala sa kanya kapag sinabi niya ang buong katotohanan, nang mapansin naman ng kanilang prinsipal na tunay ang rank 7 medal na dala nito. Nang sinabi ni Fang Ping na ang mga nakatambak sa kanyang likod ay mula sa demonic beast na si Jiao, noong nagmamadali silang tumakas mula sa minahan sa Tianmen City. Dahil sa hindi na makakain ang halimaw na iyon, ay ibinigay na lamang niya sa kanya ang ilan sa mga natira. Napasabi naman ng detective chief na si Nanyanyo na isang rank 9, na ang dala nito ay halos sa 300 pounds ng energy stones, ilang libong pounds ng low-level energy stones, rank 7 the monk beast corpse, at sa tansya niya ay ang lahat ng mga ito ay nagkakahalaga ng 100 billion. Dahil dito ay tinanong ni Nanyanyo ang ating bida na ang lahat ay nangangailangan sa paggamit at pagkukuhanan ng energy stone, kaya naman anong plano nito para masolusyonan ang problemang kanilang kinakaharap. Sinabi naman ni Fang Ping na ang lahat ng ito ay pagmamay-ari ng kanilang Magic City Academy at hindi sa kanya, kaya naman ay makikinig ito sa kung ano ang magiging desisyon ng kanilang prinsipal. Sabi naman nito kay Fang Ping na ang kanilang school ay hindi magiging mabait sa kanya. Ang kanilang Magic City University ay tatanggapin ang lahat ng mga material sa halagang 2 milyong credit point. Siya at ang kanilang school ay iisa lamang, at hindi magiging madamot ang kanilang school kung siya naman ang nangailangan. Matapos nakuhanin nito ang divine weapon na ipinahiram niya kay Fang Ping, ay nagsalita ito at sinabi na para sa mga kakampi ng demonic beast, ay kapag nagkaroon ng pag-atake sa Hope City, ay personal niyang aakuin ang lahat at ibibigay ang tamang pagpapaliwanag sa nangyari sa mga demonic beast kahit pa ikasawi niya pa ito. Napansin naman ni Nanyanyo ang hawak nitong divine weapon dahil sa nalalapit na ito sa isang rank 9, at kapag gamit ito ni Wu Quishan na may lakas ng isang peak rank 8, ay ang isang mahinang rank 9 ay hindi magagawang tumapat sa kanya, at napapansin na niya na ang Magic City University ay unti-unti nang lumalakas.